Usaping lupa, kwentong sakahan, mga isyu at hinaing na hindi batid ng karamihan. Espesyal na sektor ng lipunan. Tututukan dito sa Radar ng DAR. Magandang hapon po sa ating mga kauso mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kapag ito ay inyong matutulayan ang pilot episode ng online show Radar ng DAR. Maraming nagtataka po kayo bakit Radar. Ang RA ay ang iba't ibang Republic Acts na bumuo sa Department of Agrarian Reform at iba pang mga enabling laws na naglalatag sa mandato ng ehensya upang mas magkalibay at payak ang pamamahagi ng support services sa hanay ng agrarian reform beneficiaries. Isang oras na talakayan ng mga kaganapan at ibang pag-development sa DAR at ito ang magsisilbing avenue upang maiparating sa publiko, lalo na sa ARBs, ang iba't ibang programa ng ehensya na magpapabuti sa lupain at matumo ang maayos na agricultural use. Ang programa nito ay iikot sa lahat ng mga kaganapan at iba pang initiatives ng DAR. Layunin din po itong maibahagi sa kapwa natin mga Pilipino kung ano nga ba ang mandato ng DAR at ano-ano ang mga programang maaaring ma-access ng ating ARBs, gayon din po ang partnership sa hanay ng national government agencies. Kaya inaanyayahan po namin kayo na manood at maging bahagi ng aming talakayan. Siyempre, dalawa po kaming magkasama dito. Ako po ang inyong lingkod. Ako po si Yusek Nina Taguran. Kasama po natin. Ako naman po si Eric Carevalo na pansamantalang makakasama ni Yusek dito sa ating online show na Radar ng DAR. Hindi pansamantala. Forever na Radar ng DAR. Okay, at kung hindi niyo po na itatanong, ito lang. Kaya po ito itinanganak, ang Radar ng DAR, ay dahil ideya po ito ng aming Director ng RBD na si Director Eric Carevalo. So sa kanya po lahat nag-umpisa ang Radar ng DAR. At ang RA nga ng Radar ay galing sa Republic Act. Yes, kasi lalo rin naman natin, lalo na dito sa ating sector, support services office, na maibahagi at maihatid sa ating mga agrarian reform beneficiaries in particular at para na rin po sa kabatiran ng ating mga mamamayan kung ano nga po talaga ang Department of Agrarian Reform, ano ang kanyang ginagawa at bakit po siya nag-e-exist. Samantala, mapapanood ang ating live stream sa Facebook page na Agrarian Support Services. At syempre, ang radar po ng DAR ang siyang mag-uugnay sa hanay ng regional at field offices ng ahensya, gayon din ang magaling mapabilis ang daloy ng informasyon sa buong departamento. Kaya tumutok lamang po kayo sa pagkatinitiyak namin na mabubusog kayo sa impormasyon. Hangad po namin ang pag-unlad ng ating ARBs tungo sa sustainable rural development ng kanilang bansa. Samantala, ihati naman po namin sa inyo ang ilan sa mahalagang balita sa Department of Agrarian Reform. Narito na po ang ating mga balita sa hangaring mapabilis sa pagbiyahe sa agricultural produce patungong merkado ng agrarian reform beneficiaries umabot sa 264 farm-to-market roads para sa taong 2023 at
kasalukuyan at sa kabuuan, 191.550 kilometers ang nasasakupan ni naturang FMR, samantalang umabot naman ng 3.165 billion pesos ang halaga ng naturang proyekto mula sa Agrarian Reform Fund or ARF. Naitala naman sa 131 projects ang patuloy na itinatayo o katumbas ng 161.400 kilometers o katumbas ng 2.905 billion pesos. Samantala, mahigit sa 50% ang itinaas ng provision ng Farm Machineries and Equipment o FMEs sa hanin ng Agrarian Fund beneficiaries matapos makapagtala ng 2,371 FME support facility sa kanilang hanay para sa 2024 kumpara sa 1,443 na naitala noong 2023. Ang naturang kabuuang bilang ay sumasakop sa lahat ng rehiyon sa buong bansa at nagkakahalaga ng mahigit sa 243 million pesos, samantalang 447 ARBO o Agrarian Reform Beneficiaries Organizations ang makikinabang sa nasabing equipment. Samantala mula July hanggang December 2023, nakapagtala ang DAR ng 3,736 number of facility support na naipagkaloob sa ARBOs o katumbas ng mahigit sa 153 million pesos. At higit naman po sa inaasahang target, nakapagtala ng mahigit 4.3 billion pesos ang kabuang sales ng Agrarian Reform Beneficiaries Organizations o ARBOs sa ilalim ng Partnership Against Hunger and Poverty o PAHP para po sa calendar year mula 2019 hanggang 2020. Ito ang resulta ng partnership ng DAR sa halin ng iba't ibang national government agencies at private institutions simula noong 2019. Para naman po sa taong 2024, nakapagtala ang private institution ng kabuuang sales ng mahigit 1.4 billion pesos na sinundan naman ng Department of Education na umabot sa mahigit 290 million pesos. Sumunod naman ang DSWD na nakapagtala ng mahigit 167 million pesos at ang NFA na umabot sa mahigit 126 million pesos. Sa iba pang mga balita, tumaas ang bilang ng mga pinamahaging lupa o land titles simula ng malungkot ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong July 2022. Ito'y makaraang makapagtala ng Department of Agrarian Reform ng 194,111 land titles, kabilang ang e-titles, emancipation patents, at CLOA o Certificate of Land Ownership Award na sumasakop sa kabuuang 229,546 hectares. Samantala, 186,290 Agrarian Reform Beneficiaries ang nakinabang dito. Sinabi ni DAR Secretary Conrado Estrella III na umabot sa 1,100% ang itinaas ng land distributed kumpara sa naitala ng nakalipas na administrasyon na 17,640 titles o katumbas ng 26,403 hectares na naipamahagi sa 17,549 ARVs. Usaping lupa, kwentong sakahan, mga isyu at hinaing na hindi batid ng karamihan. Espesyal na sektor ng lipunan. Tututukan dito sa Radar ng DAR. Malinaw na talakayan, mga programa at isyong sakahan, kaganapang may patutunguhan, mga kwentong DAR, tatalakayin sa Usapang Agraryo. Okay, at nagbabalik po ang Radar ng DAR. At tulad po na nabanggit kanina ni Isabel Natural, ang ating pong programa, ito po yung ating pilot episode para po sa ating mga ARVs at sa ating mga kababayan na nagtatanong kung ano nga ba ang intensyon at bakit nag-i-exist ang DAR. At sa pagkakataong ito, babalik na rin po muna natin ang ating kalakaran sa programa sapagkat ang main host po dito ay si Yusek Niña Taduran at sa pagkakataong ito, siya po ang ating isasalang sa ating
segment na pinamagatang Usapang Agraryo. Sana kabatiran po ng ating mga tagapanood sa ating pong live stream. Maaari po kayong tumutok dito sa ating Facebook page, ang Agrarian Support Services, para mapanood po ninyo ang aming programa. At doon po sa ating mga kababayan, lalo na po dyan sa bahagi ng ating mga regional at provincial offices, maaari po kayong maging bahagi ng aming talakayan. At i-share lamang po ninyo ang inyong mga mensahe dyan po sa ating Facebook Live. At sa pagkakataon po ito, dahil si Yusek Niña nga po ang ating lumalabas ngayon is na panauhin sa kanyang mismong programa, aalamin naman po natin sa kanya kung ano nga ba ang mandato at ano ang ginagawa ng Support Services Office. At Yusek Niña, pwede po bang bigyan mo kami, kwentuhan mo kami, ano-ano nga po ba ang mandato ng inyong sektor at paano po natin natutulungan ang ating agrarian reform officials? Okay, since tayo ang host nito at sektor natin ang SSO, dapat sa secondary contract, na dapat ang ating pilot episode. Pero ako ang Benamano muna, ni Director Eric Arellano. Well, napakagandang ganyan kasi ganyan po sa mandato. Mission and vision ng DART ang pagpapatupad, facilitate, at coordinate ang delivery of support services sa ating mga communities sa pamamagitan ng tinatawag na social infrastructure and local capacity building, gayon din po ang sustainable agribusiness, at dyan din ang rural enterprise development, at maging ang pagkakaroon ng access, facilitation, and enhancement services. Ang dami, di ba, Director? So, sa pamamagitan po nitong Bureau of Agrarian Reform and Fisheries o BARPD, kung saan ikaw ang director dyan, yan ang mga heart and soul ng departamento at ng sektor, at yung Project Management Service o PMS na ihahatid po ng ahensya sa pamamagitan po ng Support Services Office ang mga kaukulang serbisyo na kinakailangan nga na at mga ARBs para po magyamani ang mga lumang sakahan na hindi pinagdaloob sa kanila. At syempre, hindi ko nagtatapos. So, masyadong diverse kung ang sasabihin natin. Tama ka, Director. At dito na rin po pumapasok yung iba't ibang programa para nga sa pagtamo ng inaasam nating sustainable livelihood. So, masyadong malawak talaga yung hawak na SSO. At kasi na rin naman sa ating pag-iikot sa mga field office natin sa DART, talagang nakita natin kung gaano kalawak yung jurisdiction, lalo na sa sektor natin, yung mga bibigyan natin ng support services. And itong susunod kong tanong, sa ilalim ng SSO, ilang bureau ang bumubuo dito? Kasi hindi ako nagkakamali, marami ring division under ng SSO. Pero in reality at saka sa kabuuan talaga, ilan ang bureau under your sector at para na rin sa interes at kapalakalan ng ating mga ARBs, ano dito? Ako, Director Eric, katulad nga ng nabanggit ko kanina, mayroon tayong RBD kung saan ikaw ang head dyan, ikaw ang director dyan. At saka yung PMS na siyang bumubuo po sa dalawang division. Dalawang bureau ay siyang bumubuo ng Support Services Office. At ang RBD, ito ay dahil sa isa po, ito ay Executive Order number 129-A Series of 1987. Ito po ay nilagdaan noong panahon ni dating Pangulong Corazon Aquino. At malinaw na sinasaad po sa pagtatatag ng RBD na siyang tutupad sa iba't ibang kampanya tulad po ng mga polisiya. So sa inyo yan, di ba? So polisiya, yung pagpaplano, at yung programa, maging ang pagkakaloob po ng technical assistance. Di ba? Dahil technical assistance napaka-tawag nito. Kasi nasa farming at yung ARBs, kailangan nila ng technical support. So technical assistance, lalo na po ang settlement areas upang maging viable agrarian reform. Kasi nga itong BARPD, kung saan yung bureau mo, ang siyang bureau na nangangasiwa po sa majority ng support services na ipagkaloob sa ating ARBs. Kaya i-play natin
marami pa po tayong episode na gagawin dito po sa ating radar ng DAR. At samantala, yung isa namang bureau, kung yung bureau ni Director Eric at yung Barbie D, ito naman yung PMS, ang siyang katuwang sa ating epektibong pagpapatupad ng Agrarian Reform Beneficiaries Development and Sustainability Program. Ang haba, no? O ARBDSP. Napakahaba po niyan. So, eto yan na. Sa pamamagitan naman po ito ng ating project, development, resource, mobilization, may project management, meron ding project monitoring, and evaluation. So, diba, parang mahihilo or malulunod ka sa dami ng mga functions, sa dami ng discharge of duties, lalo na pagdating sa program implementation, talagang malulula ka, ikaw yung susuko, pero sabi nga natin, nasa public service tayo, hindi uso yung mapagod at magreklamo. Sabi nga ni Brian Dalma, laban lang. Yes. At alam mo, very common naman ito kahit sa ahensya ng national government tayo mapunta. Ang bawat leader or ang bawat chief executive ng bawat department sa national government agencies, meron silang kanya-kanyang directive, meron silang mga key priorities. Pero sa susunod na ilang taon, kasi nag-start tayo sa agrarian reform dito sa DAR. We started in 2023. More than a year pa lang po tayo dito. At para sa kabatiran po ng iba nating mga kasamahan, nanggaling din po kami previously sa Department of Social Welfare and Development. So, public service. Public service pa din po yun. Social services nga lang doon. Okay. Dito naman, technical assistance. Oo, so, di ba, nag-shift tayo doon. So, sa part po ng DAR, particularly dito sa hanay ng Support Services Office, ano kaya yung mga pangunahing agenda ng ahensya? Lagi nating nababanggit at we have to take note of this, na ang ating mga kliyente po sa Department of Agrarian Reform ay ang ating mga ARBs o yung tinatawag nating Agrarian Reform Beneficiaries, maging yung grupo na nila, yung tinatawag naman nilang ARBOS, which is ito po yung tinatawag naman natin na Agrarian Reform Beneficiaries Organization. Naku, napakarami, Director. O isa-isahin natin. Yes. Klaro po yan, klaro po yan sa amin nung ako ay maimbitahan. Kaya ako, until now, nagpapasalamat tayo sa ating butihing kalihim kay Secretary Conrado M. Estrella III. Dahil kung hindi po sa kanyang kumpiyansa, trust and confidence po kasi itong posisyon na ito. Dahil po sa kanya, inimbitahan niya ako na makasama dito po sa DAR para sa kanyang panunungkulan po sa ilalim ng administrasyon ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So, klaro po, sa 9 primary goals ni Secretary M. Estrella III, ang intervention for support services tulad ng, eto Director, pagkakaloob po ng makabagong farm equipment, eto yung mga farm machineries and equipment, at iba pang gamit pang saka. Siyempre, hindi lang doon nagtatapos, may credit assistance. Kasi, yung parang financial assistance na binibigay natin. Pero siyempre, kailangang bayaran, magkaroon ng maging obligasyon at responsibilidad ng ating mga ARBOS and ARBs. O kasi, pag kayo po ay umuutang, kailangan bayaran. Yes. Kasi buti na lang andyan yung land bank na partner natin dyan. So, that's credit assistance. Meron din po tayong capacity development. Meron din po tayong marketing assistance sa ating mga ARBs. Kasi kung wala yan. Pero, tatalakayin natin yan sa mga kasi maraming ARBO products Kaya nga na kailangan ibenta. Yes. Marketable talaga. So, tutulungan natin silang mailink sa mga buyers nila. So, kabilang din po ang intervention for farm-to-market roads sa tulong ng ating Department of Agriculture. Andyan po yung Department of Public Works and Highways. At nabibiyayaan din ng infrastructure services ang hanay ng ating agrarian reform communities. Alam mo, Yusek, maputo lang kita doon bago mo tuloy yung iyong kasagutan doon sa ating katanungan, no? Nabanggit mo kasi yung DPWH, yung infrastructure services. Malaking bagay po kasi yung naibibigay ng Department of Agrarian Reform na tinatawag nating FMR or yung farm to market road. Ito po kasi yung
magiging maayos yung daloy ng pagdadala sa merkado ng mga agricultural produce ng ating mga ARBs. Kaya kahit nung nasa kongreso pa tayo, nung una nagugulat tayo ang daming mga request for funding ng mga FMR. And then, nung napunta talaga tayo dito sa Department of Agrarian Reform, doon tayo nagkaroon ng mas malawak na realization na ito palang FMR ay malaking bagay sa ating mga ARBs, lalo na po yung na mga na talagang nandun sa kanayunan. Sapagkat nitong mga nakalipas din pong panahon, nababalitaan nga natin, meron tayong mga magsasaka dyan sa parting north na dahil sa sobrang taas ng kanilang productivity, ang nangyayari po lalo dun sa mga kamatis ng mga nakaraang mga panahon, talagang nakikita natin, itinatapon na lang nila kasi walang tamang merkado na pwedeng mag-accommodate sa kanila. At bukod pa doon, natatagalan, walang storage facilities, natatagalan yung pag-transport ng kanilang mga produkto papunta sa tamang merkado. Yes, kasi talagang baku-baku, lubak-lubak, lalo ngayon, tag-ula ay laging umuulan, La Nina. So pag drought naman, yung putik naman ay yung alikabok. Yung mga ganun ba na dahil po sa farm-to-market roads, malaking tulong talaga ito sa ating mga magsasaka. So kabilang din po dito ang director, ang intervention din para sa irigasyon. Oo, malaking Siyempre, bagay kung may din pananim, kailangan may patubig. Kailangan tubigan mo yung pananim kasi if not, mamamatay yung, at saka yung produce. Kulang. Yes, that's correct. At yan naman po ay sa tulong naman ng National Irrigation Administration. At napapagkalooban din po ng irrigation requirements o ang patubig para sa ARBs at ARCs. So, di ba, nakikita po natin, doon po sa atin, sa ating mga kauso, magtataka kayo, bakit po mga kauso? Kasi po yung aming sektor, ito po yung Undersecretary, ito po yung Office of the Undersecretary for Support Services. Pero, kung tutusin po, baligtad po dapat Undersecretary for Support Services Office. Kaya ang tawag po namin sa aming mga tagapanood ngayon, mga kauso. So, ayan, mga kauso, hindi kami nagpapauso, kundi kauso talaga. At ito'y matagal ng uso. Matagal na pong uso ang support services dito po sa Department of Agrarian Reform. So sa ngayon po siguro magkakaroon ng malawak na kamalayan at yung iba na medyo kapapasok lamang po sa ating Facebook Live, magkakaroon po talaga kayo dito ng mas malawak at medyo klarong pangunawa pagdating po sa mga iba't ibang programa ng Support Services Office ng Department of Agrarian Reform. Kasi tama ka, Director, bago yung iba pang tanong mo sa akin, alam ko ang dami mong gustong itanong sa akin, maisingit ko lang, mas mainam na rin tong napag-uusapan, meron tayong online show na ganito na twice a month. Yes. Diba? Para naman ma-showcase natin, hindi lamang yung dito sa Central, kundi iba't ibang regions din ang iikot para naman ma-showcase natin. Yes. Maabot natin ano bang gusto nilang iparating, malaman. Kasi sabi ko nga sa'yo, nung una tayo dito, at until now, we're still learning kasi very technical. Hindi naman ito all about media na madali, di ba? Mag-report ka, alamin natin magsulat yung news, you have the nose for the news, di ba? Basta well-read ka lang and all. Pero ito, very technical. Kaya sabi ko nga, parang nanibago talaga ako. Nagka-culture shock talaga ako. Pero sabi nga nila, lahat naman ay pwedeng aralin. Yes. At saka, ito yung sinasabi nga natin na kung hindi mo naman aaralin, magmumukha ka lang kawawa. At tama ka doon na doon po sa ating mga nasa field office, from ating regional and provincial offices, sa mga susunod pong episode natin, humanda lang po kayo dahil kayo din po ay magiging bahagi ng aming diskusyon po dito sa Radar ng DAR sapagkat kayo po yung nasa baba, mas kabisado po ninyo technically and kung ano man yung inyong mga ibinabahagi sa ating mga ARBs, I'm sure mas mabibigyan niyo po kami ng magandang pagpapaliwanag at mabibigyan din natin ng magandang kaalaman, magandang learning knowledge yung atin pong mga tagapanood. Pero anyway, naku, lagot kayo kay Director. Hot seat din. Oo, hindi naman siguro hot seat. Mabait naman tayo. Kaya sabi ko nga, since na pilot episode very pa lang. Very informative naman talaga yung show, actually. Medyo gawin nating light, pero syempre kailangan din may better understanding ang ating mga tagapanood o ang ating mga tagapakinig po dito
Dahil ito po, nabanggit ni Yuse kanina, ang SSO ang siyang tumatayong heart and soul ng Department of Agrarian Reform. And ito yung aking sunod na katanungan sa iyo, Yusek. Sa kasalukuyan na, hindi pa ako pumupunta doon sa Hindi yun pasta. panghinaharap. Okay. Ano po yung mga pangunahing layunin ng SSO upang, lagi nating naririnig, mata mo yung tinatawag natin na sustainable rural development. Oo nga, the term is Sustainable Rural Development. SRD, no? So, eto nga, Director Eric, isa po sa cornerstones na masasabi natin ng CARP, ang ma-transform yung ating agrarian reform areas bilang maayos, yung tinatawag na self-reliant communities. Tatlo nga po ang yung objectives ng NSO. Ng SSO. Ang objectives po niyan, una, para maisaayos yung productivity ng awarded lands. At maisingit ko lang doon sa objective number 1 mo. Siguro doon sa 1 year natin, lalo ka na ikaw yung natipuhan ni President Bongbong Marcos na mag-host sa mga CLOA and COCROM distribution, na witness po natin I'm so na humble. hindi lang po CLOA, hindi lang yung emancipation patent, hindi lang yung e-titles, or kung ano pa mga titulo ang pinamamahagi ng DAR, kundi yung sa tinatawag natin na productivity, na isasabay pa doon yung distribution ng mga farm machineries and equipments. At kakibat pa din nun, ako, doon sa side namin sa Barbie, yung capacity development training, iba't ibang training po yan. Meron pong sa marketing assistance, meron pong sa farming talaga, yung may mga black farming pa silang tinatawag. Meron din po kaming tinatawag na microcredit, yung paano natin maa-access at matutulungan yung ating mga ARBOS na maka-access para dun po sa tinatawag natin na pautang. Kasi ito naman po na pinamimigay in partnership with Land Bank ay kailangan talaga nating bayaran. And later on, marami tayong nakuhang mga success stories na mga ARBOS na naging self-sustaining sila at on their own nakakatayo sila sa kanilang mga sariling pa. In short, yung pong lupa na ipanamahagi ng departamento sa ating mga ARBs ay hindi po nakatiwangwang. Pagyayamanin pa. Kaya nandito po yung SSO, ito po yung sektor na patuloy na magmomonitor, patuloy na bababa sa mga field office po natin para once and for all makita din natin yung needs ng ating mga ARBs dyan po sa mga kanayunan. At madagdag ko rin na, Director, ang ganda nung paliwanag mo. Sabi nga nila, di ba, hindi lang tayo nagtatapos sa, sige, binigyan ka namin ng lupa, tigta 3 hektarya, meron na kayong titulong hawak, e-titles. Pero syempre, after that, anong itatanim nyo kung wala kayong seedlings? Anong tawag nito, ano yung pang-tilt nyo nung land? Syempre, kailangan FMEs, farm machineries and equipment. Tapos, andyan din yung farm-to-market roads. Post-harvest facilities, kasi sabi mo nga yung mga nabubulok na mga gulay, mga kamatis. So, kailangan po may mga ganong support services. So, isa po yan. Sa objective ng iyong tanggapan. And number 2 pong objective, mapataas po ang kita ng bawat household. Kasi nga naman, hindi naman forever. Di ba? Kaya nga, di ba, Director, lagi nating sinasabi sa mga talumpati ko or speech na dapat hindi lang magsasaka ako, kundi darating ang araw na sasabihin nyo, isa akong negosyante. Yun. Okay. So, at ang pangatlo naman, Director, at sa ating mga viewers, maisaayos po yung kapakanan ng ARBs at ang kanilang mga pamilya. Para matamo itong layuning ito, syempre, nagpapatupad po ang DAR ng tinatawag na Program Beneficiaries Development. Ito yung PBD, Agrarian Reform Beneficiaries Development Support. Ang haba, di ba? Ito yung sinasabi kong PBD ARBDSP. Ang haba po niya. Ang hirap kabisaduhin. Pero ito po ang sumisiguro sa sabayang pagpapadaloy ng support services na tutulong sa ARBs upang i-maximize ang productivity ng naipamahaging lupain
at mapataas po ang kakayahan ng ARBs at ARCs sa ating agrarian reform areas. O, di ba? Yun. Napaka-complex, napaka-diverse ng gampanin ng iyong sektor, Yusek Nina. Pero pinapagaan natin, pinapasimple. Oo. Kasi mahirap nga talagang intindihin. Yes, kasi sabi mo nga kanina from the start of our program na masyadong highly technical ang mga ginagawa natin, yung delivery and even the performance doon sa field talagang very technical. And later on, makikita po ninyo yung kabuuang picture bakit namin nasasabing napaka-technical ng SSO. So, Yusek, bukod doon sa, kasi ang sinasabi ng ating national government, ng ating administrasyon, na kailangan pantay-pantay, yung tinatawag nilang equitable land distribution. Sa tingin ninyo, ano yung mga bentahing programa sa ilalim ng iyong sektor na sa tingin natin, magpapatuloy yung kabuhayan at maayos na kita ng ating ARBs? Well, alam mo, ang bentahe dyan, Director, sa hanay ng ating mga ARBs, syempre yung FMR. Malaking Diba? tulong yan. Ang laking bagay po niyan. Syempre sa ating FMEs, napatingin ako dun kay Rolly kasi shout out daw sa ating mga, ano yun? Viewers. Viewers, hello po sa inyo. Salamat po sa inyong suporta. Pilot episode po namin ito ni Director Eric. So, ituloy ko po. Ito po ay sa hanay ng ARBs natin yung FMR. Ulitin ko, yung FMEs. Gayon din po ang lahat ng capacity development activities para po sa kanilang hanay. Ayun. So, katulad na nabanggit kanina, parang puputulin ko lang saglit. Doon po sa ating lahat ng mga nakasubaybay sa ating Facebook Live, meron na po kaming 2 million viewers sa kasalukuyan. Sumasabog na po yung chat room ng radar ng DAR. So, anyway, pilot episode pa lamang po ito. Magkakasama po tayo sa mga susunod na episode. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa amin. Hanggang 2:00 pa po kami ng hapon ngayon. At sa mga susunod po, umaasa pa rin kami na kayo ay magiging bahagi ng aming talakayan dito sa Radar ng DAR. Pero anyway, Yusek, having said that, ano ang inyong wisdom na sa tingin mo may babahagi mo sa ating ARBs at lalo na sa hanay ng ating mga kasamahan sa field offices ng Department of Agrarian Reform? Nako, yun nga, Director, ito, remember this mantra. Di ba lagi natin sinasabi yun na if you ate today, thank a farmer and thank God. Kasi yun siguro ang maibabahagi ko na wag nating kakalimutan ang ating mga magsasaka. Kaya nga po ang mandato po ng DAR ay hindi lang hanggang sa distribution ng land. Kaya nga po, after the distribution of land, sabi ni Secretary Conrad M. Estrella III, ay hindi lamang po doon nagtatapos. Kaya nga andito po ang aming sektor, ang sektor po ng Support Services Office para mas lalong pagyamanin. Ulitin natin yung word na pagyamanin. Pagyayamanin po yan ng mga magsasaka. We will give them assistance. Hanggat, eto, sabi nga po nila, ang kagandahan sa amin, from start hanggang sa maging negosyante na sila, hanggang sa umunlad. Yes. Ika nga yung mga magsasaka, hindi po yan iniiwan ng mga taga-DAR. Kaya sa isang pinuntahan natin, out of town noon, naiyak po yung isang ARB kasi po nung parang na-touch talaga siya na ang DAR po never kaming iniwanan. Binigyan na nga kami ng lupa, may title na kami. Hindi lang po doon nagtapos kasi binigyan pa kami ng support services at kami po ay umunlad at kami po ay nakapagpatapos ng anak. Yung mga ganon, yung mga ganong kwento, kaya nakaka-touch. Actually, marami naman talagang success stories sa hanin ng ating mga ARBs. And sa mga coming episodes po natin, kami po ay mag-feature ng mga success stories ng ating mga kasamahan dito po sa Department of Agrarian Reform. Kaya doon po sa ating mga regional and field offices, kung kayo po ay merong mga success stories, meron na po kayong na-shoot na video or naka-record na po yan, wag po kayong mag-atubili na kumontak po dito sa Support Services Office ni Undersecretary Nina Taduran. Ipadala po ninyo at i-feature po natin yan. Yusek, maraming salamat sa wisdom na binigay mo sa ating mga tagapanood at
Maraming salamat sa Sana may pagtugon. natutunan sila, I'm sure Director. marami naman silang matututunan. And salamat sa pagtugon sa ating mga katanungan. Ito hindi naman para sa ating kapakanan, hindi para sa ating pansariling interes, kundi para po sa ating mga ARBs na talaga namang patuloy na binibigyan ng suporta ng Department of Agrarian Reform. At yan po yung tall order ng ating mahal na kalihim na si Secretary Conrado M. Estrella III. At magbabalik po ang Radar ng DAR. Malinaw na talakayan, mga programa at isyong sakahan, kaganapang may patutunguhan, mga kwentong DAR, tatalakayin sa Usapang Agraryo. Malinaw na. Dear, paano Okay. to Dear, paano to Kwentong sapat. Mag-ano lang pag Uy, nagbabalik. paano to dear? Sumubok at nagpunyagi, umunlad sa pagsasaka, nagtagumpay at nakilala. Sapat at kwentong totoo. Kwentong sapat. At nagbabalik po ang Radar ng DAR. Alam mo, Director, at syempre sa ating mga viewers, bago po sa ating success stories, gusto ko lang magpasalamat din sa sektor natin. Unang-una nga sa iyo, alam mo na yun, given na yun. Pero syempre kay Director Von Mark Mendoza. Yes. Ng FMS. Oo. Pasalamatan natin, wag lang sa dulo. Oo. At syempre, Director Von, PMS nga, syempre. PMS. Director Von Mark Mendoza. Sisingit ako. Director ng Von PMS. Mark Mendoza, kung nanonood ka po ngayon. At dyan sa mga taga-PMS na nandito lang po sa likod ng aming setup. Maraming salamat sila Sir Jerry, sila Ma'am Chari, sila Ma'am Len, Oo, sila lahat Ma'am kayo. Susan. Lahat po kayo dyan. Thank you. At kung nakikita nyo po yung setup namin ngayon, hindi po yung original setup namin. Dahil po sa kabutihang busilak na puso Yes. ni Director Von Mark Mendoza at syempre, At ni May Ma'am Sarpos, Susan Gambala, Gambala. ang program, National Program Coordinator ng PAHP. Maraming salamat. Sarpos Susan Gambalan. Yes. At syempre si Asek Jun Sajarin. Opo, kaya may maganda po kaming setup ngayon. At Ganda ng set natin. later kaya thank on, you. siguro sa mga succeeding natin po episodes kung kayo ay susubaybay sa amin, hindi lang po ito ang ihahatid namin sa inyo. As we grow, tinitiyak po namin na hindi lang ganitong klaseng setup. Malay po natin, madagdagan yung oras natin dahil hindi naman po pwede kaming bumaba dito sa mahabang oras at may mga trabaho din po kami. Isinisingit lamang po namin ito para lang po maghatid ng impormasyon, kamalayan, at magkaroon ng magandang matututunan ng ating mga ARBs. Lalo tigit po yung ating mga kababayan dito sa National Capital Region at mga nearby provinces na magtataka, ano nga ba talaga ang ginagawa ng DAR? Bakit nag-i-exist ang DAR? Pero dito po natin malalaman ano po yung lawak na ginagawa ng DAR para sa patuloy na kita, produksyon ng ating mga magsasaka. Ito po yung tinatawag nating mga rightful beneficiaries, yung agrarian reform beneficiaries po, under po yan ng Comprehensive Agrarian Reform Program. Yes. Oo nga, Director. At saka, masingit ko na rin kasi yung iba, pareho lang ba? Iisa lang ba ang DA tsaka ang DAR? Magkaiba po, hindi rin po kami attached agency ng DA. Iba po ang DAR kasi ito po, meron talagang mandato ang DAR. We are not an attached agency sa Department of Agriculture. Diba? Yun ang mga nililinaw lang natin. Okay? At syempre, eto na ba, Director? Yes. Sa pagkakataong ito po, nais kong ipabatid na maraming kwento sa hanay ng ating ARBs ang kapupulutan natin ng inspirasyon. At upang higit na masigasig na mapataas ang ani at kita ng ating beneficiaries. At ito po yung nagudyok sa atin para ibahagi ang segment na tinatawag po naming Kwentong Sapat. Sumubok at nagpunyagi, umunlad sa pagsasaka, nagtagumpay at nakilala. Sapat at kwentong totoo. Kwentong Sapat. The breed of Filipino farmers is slowly going extinct. Due to lack of financial resources, some tend to have low productivity.
Some sells their crops at a lower prices just to have a fill for the day. And some tried to sell their land for money. O, kung way ning agraryan, kag way maning duta giya nga makahatag sa amon, ti subong ambot lang kung anong sitwasyon namon. Kasi nga una sa sinda kami kapigado. Way kami financial support. Sa una, pag-agi sa ulit, tanan-tanan, yung mga pananom namon, mga proyekto namon, naubos gid. Naubos gid namon, iba. Every day and every moment, farmers tend to suffer from insufficiency in several aspects of their lives, making it harder for them to live their lives the way they want to, and making it harder for them to love the way they live. But that's where we came in. You create something out of nothing. Buot silingon, nga sa ginsuguran, way gidya, blanco ka gidya. Pero sa pag tinguha mo, kag sa imo pananawon sa palibot, kung paano ka man mag-alibantar, at least masugod ka na sa wala, amat-amat, hasta nga malabutan mo, nga maka tap ka sa kung kada sino man ang mga sa palibot nga pangayoan mo bulig nga makasugod ka sa imo handom kag santo sa imo pananawan nga kung ano ang gusto mo lambuton. Halimbawa, nakaabil kami ang programa sang IPA. O, isa ni nga dako nakabulig sa amon ang programa sang Abuitis Foundation ng Egg Umilit. Grant man na, nakaabil man kami, paagi man na sa bulig sang dar. Ang amon nga water system, o, nakabulig man na sa amon. Ang ginatag sang dar sa amon nga motor para sa amon pumping ngati at least madibilop namon ang amon utanan. So isa sa amon sina nga mga bagay nga ako gapasalamat sa Ginoo nga bisan paano nakita man sang Ginoo ang amon nga pag-ampo kag pagpangamuyo nga kung paano man kami makalibantar sa amon pagpangabuhi. Nagamat-amat na, nagalibantar na kami sa subong, nagusuwag na kami. Tungkol sa sinagababulig sa dar ka mga project na ginatag nila sa amon. Sa amon may mga irrigation kami mo. May mga irrigation amon na sa amon pa gupa. Ginako na ginahatag sa kay subong pa mag-abot ang ilinyo. Ang mga patubig ginatag nila sa amon. Dako ginagababulig sila sa amon pagpananom-tanom. Kag ang mga karabaw ginagamit po namon kisa sa pag-arado sa amon mga uba. Ang amon karo ginagamit namon sa paghakot. Ang mga produkto nga halin sa uba pakanto sa dalan nga maagya na sa transportation namon. Ang amon pagin nga financial, ang amon microfinance. Dako man mga bulig sa amon kaya ang iba namon nga mga membro nagahulam sa Torco, Subong, dili nagahulam sa amon kay dubo pa ang saka. Salamat man sa dar sa ilang ginimo sa pagtraining sa amon. Nga sa Subong ang amon nga financial, ang amon microfinance, sige-sige na gyapon kag abat-abat nga nagadako ang amon nga kapital tungod sa sila nga idiyabi. Through the signing of marketing agreements with different line agencies, these organizations were able to secure a good market for their products, enabling them to increase their sales by 20% and decrease product spoilage by 30%, leading to a higher household income. So kita nga may duta magpasalamat kita. Imuon tayo na nga duta mangin productive agud nga ang iya nga bunga, ang iya nga output ma-share man naton sa aton nga kauturan nga way sang duta. Kag ang aton gobyerno sa ngalan sang aton presidente Subong nga nagatingwa nga kung paano mapapanaog sa aton nga mga beneficiaryo sang duta ang programa sang dar paagi sa dar nga mapaabot sa aton nga mag-improve ang aton nga pagpangabuhi. Salamat gid sa inyo pagtinguha. Sa mga kaupo namon sa Tagadar, salamat gid sa inyo pagbulig sa amon sa komunidad, sa amon nga kooperatiba.
Kagi nila kabutade, magkataka sa pagbulig sabon. Kay Presidente, damo gid salamat tungkol sa nota nga ginatag na sabon. Ilabi na gid sa mga project magagalin sa nasyonal. Inatanan ginabato ginanapon sa hugot sabon naging pusoon kay na makabulig gid. Sabon nga pagmamabuhi kag sabon pamilya. These organizations are thankful enough to DAR for bringing changes to their lives. For some, DAR maybe is just another government agency. But for them, DAR became the guiding light to their lives. Sa pagsasaka, nagtagumpay at nakilala. Sapat at kwentong totoo. Kwentong sapat. Ayan po ang isa sa success stories ng ating ARB. Sana po nagustuhan niyo. At sa mga susunod pa nating episode, Director and mga viewers, mas marami pang kwentong tagumpay ng ating beneficiaries na mapagkukunan ng inspirasyon at determinasyon upang mapabuti ang pagsasaka sa mga lupaing ibinahagi ng DAR sa ilalim po ng Comprehensive Agrarian Reform Program ng pamahalaan. Kaakibat ang iba pang mga batas na magpapalakas sa support services na kanilang natatanggap. Sumubok at nagpunyagi, umunlad sa pagsasaka, nagtagumpay at nakilala. Sapat at kwentong totoo. Kwentong sapat. Ayan, at nagbabalik po ang ating programang Radar ng DAR. At tama ka dyan na Yusek Niña do sa ating kwentong sapat na talaga naman pong kapupulutan natin ng aral at inspirasyon. Alam niyo pa mga kauso at sa ating mga tagapanood, sa ating 3 million viewers as of the moment. Wow, 3 million na. Tumaas na isa. Ito pong segment na ito ay wala pang production dahil katulad ng nabanggit po namin kanina na supposedly si Secretary Conrado M. Estrella III po ang aming guest for today. Kaya lang po for a very important appointment. Kaya ang isinalang ko po ay si Yusek Niña. Pero pagdating po ng Monday, that's January 20, meron po ulit tayong episode at kung saan dun po natin mapapanood si Secretary Estrella. Pero sa pagkakataong ito, abangan po ninyo yan. At sa pagkakataong ito, meron po akong segment dito na ang pamagat ay Agri-Vibes. Yusek, ready ka na ba? Agri-Vibes. Naku, pampagandang vibes, good vibes. Ika nga, hindi ka naman, isasalang po natin si Yusek. Ito pong Agri-Vibes ay mabilisang tanong na may agarang sagot na walang paliwanag. Okay. Walang right or wrong answer. Yes, walang tama o mali. 1 minutong tanungan na walang atrasan. Rolly, ready ka na ba? 1 minute. Yusek, your time starts now. Question number 1. Naging kongresista ka na at twice naging Yusek. Baliktarin natin ang pagkakataon. Magiging isa kang maglalako. Ibig sabihin, peddler. Okay. Vendor. Anong arbo products ang gusto mong ilako sa kahabaan ng riles ng Iriga City? Naku, gusto ko ata kape. Alam mo kung bakit. Ay, walang paliwanag. Question number 2. Okay. Government official o media personality? Naku, syempre media personality. Lupa o pera? Naku, both. Pwede ba? Bibigyan ka ng pagkakataon na magpatupad ng bagong programa sa DAR. Ano ito? Programa, syempre yung para sa mga magsasaka. Yung support services pa rin. Okay. DSWD o DAR? DAR. O, diba? Grower distribution host o arbo leader? Syempre, DAR host. Palay o mais? Palay. ARBs or complainant? Naku, favorite arbo products? Ayan. Ang dami pa sanang tanong, kaya lang po mabagal tumagot si Yusek. Yan po yung ating, medyo pampag-good vibes po natin sa mga susunod po natin din na mga panauhin. Idea na naman na yan. Yes. Diba? Grabe ka talaga. Kaya, bago tayo pumunta doon sa ating last segment, Brian and Aaron, gusto ko munang bago tayo pumunta dyan, gusto ko lang pasalamatan, syempre, yung ating mga production staff. Of course. Syempre, nandiyan si Brian, ang iyong Chief of Staff,
Brian Andyan ang iyong Dalma. EA2, si Rolly Diaz. Rolly Diaz and Casey Cruz. Ang iyong EA3, si Carl Luis Aviles. Ang Oo, si ating Carl, Luis napakasipag at Si talaga Aaron. naman medyo nababawasan na ng timbang. Aaron Si Petizanan. Aaron Petizanan. Thank you. At Si Chris Enriquez. Si Si Maru, Rachel Sarne Alvito. Loquinario. Si Joy Villarreal. Si Rina So. Si Rina So. Ayan, and marami. then, Si Ana. Yes, at saka si si Jason. Jason. Siyempre, yung buong staff ng Project si Management Ma'am Beth Service. Magno, pagaling kayo. Yes, Ma'am Beth. Beth. Get well soon. Get Si well Ma'am soon, Susan Gambalan ng PAHP. Oo nga, thank you, Sir, po Susan Si Gambala. Adelita Rosales. Adelita Rosales ng Barbie D. Maraming At yung pong salamat, ating sir. mga division chiefs, si Ma'am Sol Peralta, si Ma'am Delia Gabales, si Ma'am, si Sir Reggie Dioneda ng Barbie D. So, Yusek, Oo, syempre, uulitin ko pong magpasalamat kay Director Von Mark Mendoza ng PMS, yung ating Project Management Service. At syempre, tawag dito, uulitin ko po, ito kasing si Director Eric Arevalo, henyo talaga ito. Hindi lang siya songwriter, composer, Ang dami lahat na. Oo, magkasama Pinakyaw. kami. So, mag-papalit na ako ng DWIC apelido. days pa. Kaya thank you sa iyo. Dahil sa iyo, kaya Manny Pacquiao. po ipinanganak ang radar ng DAR. O, di ba? Uy, pampa-good vibes yun, yung agri-vibes. O, di ba? Ganon din natin si Secretary sa Monday. Abangan niyo po kami sa Monday. Mas may pasabog pa kami. Mhm. Pasabog talaga. At, malay po ninyo, meron pa kami mga patrivia. Magbibigay po si Yusek ng CLOA. 3 hektarya. Magbibigay po si Yusek ng Titulo, pero Gcash. Gcash. Sige, pwede rin. Pero may mga trivia kami, kaya kailangan nakatutok kayo from start to finish ang Yes. show. Mhm. Okay. Yusek? Siyempre, pasalamat pa rin tayo sa lahat ng tumulong. Maraming salamat po at mga kababayan at mga kauso, nasa huling bahagi na po tayo ng ating programa. Kaya sa pagkakataong ito, ibabahagi naman namin sa inyo ang iba't ibang mga activities na maghahatid ng impormasyon, karagdagang mga kaalaman, technical know-how, skills, and other knowledge na kadalasang isinasagawa ng iba't ibang division sa ilalim ng Support Services Office. Mga anunsyo, kalatas at patalastas, kaganapan sa DAR, mga dapat abangan, ang paandar sa DAR. Ayan. Okay, at nagbabalik po ang radar ng DAR. At katulad po ng nabanggit namin, ito pong ating paandar, ito po ay may kinalaman sa mga public service announcement ng ating department, particularly po sa Support Services Office. At sa kasalukuyan, supposedly dapat panauhin din po namin si Assistant Secretary Jun Sajarin, kaya lamang po siya po ay uma-attend ng ginagawang upskilling ng Rural Credit and Microfinance Division diyan po sa bahagi ng Cagayan de Oro City. At yan po ay tatagal hanggang sa January 17. Meron din po tayong gaganapin na Ano pa? exit conference ng Commission on Audit dito po mismo sa Department of Agrarian Report. At Bukas yan po ay tata yan. bukas. Meron din po tayong mga iba pang kaganapan na katulad po ng National Nutrition Council naman, nagaganapin naman po yan sa Taguig City. At kung hindi po ako nagkakamali, ang atin pong focal person po dyan dahil si Ma'am Susan Gambalan po ang siyang National Coordinator ng Partnership Against Hunger and Poverty. Siya po ang posibleng maging kalahok sa naturang activity po ng National Nutrition Council. At ngayon, nandun sila sa Congress. Si Oo nga, Ma'am si Susan Sarpo Susan Si Sa- Gambalan, si Parpo Randy Progosa, Progosa, at saka si Carpo Reggie Dioneda. Yan po ay may kaugnayan po sa food security na ongoing po yung Quintacom. Quintacom na pinamumunuan naman po yan ni Congressman Joey Salceda. May kababayan. Mhm. So, sabi ko nga, sa mga susunod pa pong pagkakataon, ito pong ating paandar ay siguradong puputaktihin ng mga iba't ibang klaseng announcement. Dahil po, ito po yung magiging, tawag dito, dito tayo magre-rely, dito tayo magdidepende, lalo na ang SSO sa mga iba't ibang activities po ng support
Services Office. Yes, Yusek. At syempre, Director, yan po yung mga gawaing dapat nating abangan at marami pa. Yes, at may Kasi gusto hindi lang akong yun. meron akong gustong ibahagi na good news sa atin. Ano yun? Meron pa naman tayong around 4 minutes. Yun pong isasagawang rehabilitation nito pong FASPO building, at good news nga po yan, Ay, oo nga. na hopefully ay makapag-start na po in the coming days. And Yusek, please do the honors. Okay, sige. Since akong gusto mong mag-announce, this is really good news po for everyone. Sa ating lahat, lalo na po dito sa DAR Central Office. Kasi ang kinatatayuan ng building na ito, ng aming sektor, ang Support Services Office, ay nagbigay po ng pondo ang ating mahal na Senador Raffy Tulfo ng pondo para po sa rehabilitation and renovation ng FASPO building na ito. Four-story building po itong FASPO building. So, nagbigay po ng pondo para sa pagsasaayos. Kasi kung hindi nyo po na itatanong, Director at mga viewers, lalo yung mga DAR employees na 40 years na dito, 4 na dekada na 3 dekada, makikita nyo po talagang medyo hindi na kagandahan, hindi na maayos masyado, wala pong elevator. Siyempre yung mga may edad na, talagang maraming dapat ayusin. So, sabi nga nung DPWH, nung kanilang in-inspection ito, FASPO building, okay pa yung integrity. But then again, kailangan lang tanggalin na yung mga tiles, yung mga bubong. Talagang marami na pong dapat ayusin, lahat-lahat. Yes. So, at ang kagandahan noon, Director, magkakaroon tayo ng ADP na it can accommodate 300 participants. So, mga training seminars ng ating mga empleyado, ng ating mga DAR employees. May Regional Directors Lounge. So, doon sa ating mo po mga nandyan sa regional offices, hindi na po kayo siguro sa mga darating na panahon, hindi na kayo mahihirapan para sa booking ng inyong stay po dito sa central office, sapagkat sooner or later po, at sabi ko nga, meron na pong pondo. Kaya excited ako. Excited na po kami. Magkakaroon na po ng sariling bahay ang SSO. Magsasama-sama na po kami dito. Hindi na po kami matatagpuan sa iba't ibang tanggapan po dito sa Central Office. Kaya thank you, Senator Raffy Tulfo, para sa iyong pagbibigay ng pondo para po sa rehabilitation ng FASPO building dito po sa DAR Central Office. Okay, Yuse? At syempre yan po ang mga gawaing at mga good news na dapat nating abangan, lalo na sa mga kasamahan natin sa regional at field offices. Ito po ang magsisilbi nating guide para sa ating activities ng buong sektor sa mga susunod na araw. Mga anunsyo, kalatas at patalastas, kaganapan sa DAR, mga dapat abangan, ang paandar sa DAR. Mga kauso at mga kapwa ko lingkod bayan, hindi lamang dito sa DAR, kundi maging po sa mga kababayan natin na sumusubaybay sa atin ngayong hapong ito. Maraming salamat po. Asahan po ninyo na mas marami pang kwentuhan ang ihahatid namin sa inyo dito sa Radar ng DAR. Ito po ang kauna-unahang online show ng DAR na tututok sa lahat ng mga kaganapan sa ahensya, lalo na sa Support Services Office, para po sa kapakinabangan ng ating ARBs. Maging bahagi po kayo ng aming twice a month na talakayan at kwentuhan dito sa Radar ng DAR. At sa ating pong regional at field offices na nagnanais maiparating ang kanilang mga gawain, huwag mag-atubiling magpadala ng mensahe sa aming Facebook page, Agrarian Support Services. Hanggang sa susunod po nating episode at lagi po nating tandaan, huwag maging kontento, katulad ng binabanggit ni Yusek. I think this is your life. Oo nga, huwag maging kontento na maging benepisyaryo. Isa-isip po natin na darating ang panahon na isa rin kayong negosyante. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, dadaloy ang kaunlaran sa kanayunan patungo sa mas maunlad na bansa. At syempre ako po ang inyong, eto muna. Bago tayo magpaalam, pwedeng cheers muna tayo Cheers. para sa ating pilot episode. Dapat may fireworks. Ay,
Oh, di ba? Pasabog next week. Okay. Alright, at sulong agraryo para sa bagong Pilipinas. Muli po, ako po si Yusek Nina Taduran. Tumutulong, umaaksyon, naglilingkod. At ako naman po si Director Eric Arevalo ng Barbie D. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sumainyo ang isang oras na talakayan at kwentong sakahan. Mga isyong bihirang marinig, kwentuhang may katuturan. Usaping binibigyang linaw, tinutukan sa Radar ng DAR.